pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw po mga kaibigan. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw kung saan tayo magkakakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. At syempre pag buhay ang pinag-uusapan, meron tayong in-specify na buhay ng mga tao na mayroong impluensya sa atin. Ito po ang ehemplo. At ako po si Efren Palyurina, pansamantalang humahalili kay Kuya Dan Andrew Cura. At ang ehemplo ay hatid sa inyo ng FEBC Radio sa iba't ibang mga himpilan nito sa buong bansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya't ang gandang umaga sa inyo mga nakikinig sa pamamagitan ng 702 DZAS dito sa Mega Manila. Kung kayo naman ay nasa Bacolod, kami ay nakakarating sa inyo sa pamamagitan ng 1233 DYBS. At sa Davao naman, 1197 DXFE, yan ang ating stasyon dyan. Kung kayo nasa South Cotabato, ito po ang station natin dyan sa Coronadal City, 1062 DXKI. Sa bandang Luzon, kayo ay naaabot namin sa pamagitan ng DZMR, yan po ang ating Missions Radio, 1143 DZMR sa Santiago Isabela. At sa Cagayan de Oro City, napakagandang syudad, 103.3 FM, The New J, your positive choice. At syempre, tayo po'y narinig din sa Palawan sa pamagitan ng 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. Kung kayo naman ay may cellphone o kaya meron kayong mga mobile app na ginagamit, ito po ay pwedeng makaabot sa inyo sa pamagitan ng mobile app ng FEBC. Yan po. Gumagana po yan para marinig ninyo ang ehemplo sa iba't ibang mga stasyon. At ito po ay downloadable sa inyong mga iOS devices o kaya Android phones. Kung kayo naman ay sa social media nakikinig, nasusubaybayan din po ang ehemplo sa Facebook sa pamagitan ng live streaming nito. At sa YouTube din sa aming channel. Make sure subaybayan po ninyo ang aming mga programa. Hindi lang ang ehemplo, kundi lahat ng inyong pwedeng marinig sa pamagitan ng iba't ibang mga platforms na ito. Huwag din kalilimutan sa cable TV, ang ehemplo ay naririnig, napapanood sa pamagitan ng GCTV sa Signal Channel 185. Ang ehemplo, kung kayo ay first time lang na makasama namin ngayon, ay actually kwentuhan lang to. Pakikipagkwentuhan sa ating mga kababayan, mga piniling mga Pilipino na mayroong ehemplo na pwede nating tularan, halimbawa na pwede nating masundan sa kanilang buhay, sa kanilang profesyon, maging yan ay sa pribadong sektor o sa government service.
sa religious ministry, sa academic sector, saan mang larangan na nais naming ma-identify yung mga tao pwede natin mapagkunan ng inspirasyon, ng ehemplo sa ating buhay. Yan po ang ating gagawin at every week po, ang ehemplo natin ay tutukoy sa isang taong aming gustong maipakilala sa inyo. For today, ang ating pong guest ay walang iba kundi si Kuya Pio Gabad Arce. Pio Arce. Isa po siyang multi-talented na kababayan natin. Graphic designer, photojournalist, writer, at community mobilizer din po. Siya po ang founder ng Kalayag Child Care and Youth Community Center. Dami na. Sana all, Kuya. Mamaya makikilala natin ang kababayan natin ito, ang ating ehemplo for today. Siya po ay nagtapos sa Fine Arts and Advertising sa Philippine Women's University dyan sa Maynila. At naging bahagi po siya ng iba't ibang mga missions organizations para abutin ang iba't ibang mga tribo sa buong mundo. Hindi lang po sa atin, kundi basta't katribuhan, nagpapatibok po yan ng puso, nagpapabilis ng pintig ng pulso ng ating guest ngayon. Siya po ay isang manunulat. At ang kanyang mga aklat ay tumatalakay sa mga pamumuhay ng mga indigenous peoples natin, mga tribes katulad ng Pangayaw, The Right to Kill. Wow, title pa lang talagang gusto mo nang basahin. Paano yung Oligase? The Demon of Fear. Napakagandang storya niya. At ang Lady Timarao, The Florentino Das Story. Yan po ay mga nakalimbag na at pwedeng mapag-usapan din natin mamaya yan. Noong 2009, sinimulan po ni Kuya Pio at ang kanyang asawa na si Sonia ang Kalayag Child Care and Youth Community Center. At ito po ang naglalayo na mabigyan ng maayos na edukasyon at magandang kalusugan ng mga kabataang kabilang sa tribal minorities sa Mindanao. At bukod dyan, sa Kalayag Child Care and Youth Community Center, pinasimulan din po ni Pio ang mga programang Student Assistance Program, Foundational Learning for Indigenous Children o FLIC, at saka yung IPEACE. Hindi yung IP, kundi IPEACE, Indigenous Peoples Emergency Action Concerning the Environment. Kahit 10 dalhin ang taong ito ay meron siyang gustong makitang vision of the future na pwede niyang maambagan. Yan po ang ating guest ngayon sa Ehemplo. At sa ating pagbabalik, makikilala po natin siya. Kikilalanan natin Pio Arce sa Ehemplo. Iwagay mo ang Manila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Tira, pula, puti, buhaw. Pilipinas, 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 Pilipinas. Pastor Melchor Magsino po at sama-sama po tayo para po sa makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa, nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, amin pong kapakumbabang idinudulog sa inyo. Hindi naman kaila sa inyo ang problemang kinakaharap namin sa climate change, Panginoon. Ama, dalangin namin ang lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na aksyon para po sa paglaban, Panginoon, Lord, sa isa pong krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo. Ama, nananalangin po kami para po sa mga pamunuan ng bawat bansa na ito po ay pagtuunan ng pansin ng bawat leaders at lahat ng pamunuan, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam po namin malaki po ang nagagawa ng pagdulog namin sa inyo sa pananalangin at paggiling, Panginoon, para sa kayusan ng lipunang aming ginagalawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen.
sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At nagbabalik ang ehemplo dito po sa FEBC Radio. Kasama po natin yung ating naipakilala kanina, ang ating guest ngayon, Pio Arce. Multi-talented, multi-visionary na type ng kababayan natin na tiyak kong kapupulutan natin ng ehemplo, ng inspirasyon at ng motivation sa ating mga ginagawa. So magandang araw, Kuya Pio Arce. Magandang araw sa lahat na nakikinig ng ehemplo sa pong karangalan na maging panauhin sa programang ito. At ako'y nagagalak na may ganitong klaseng programa, no, na i-promote yung magandang mga halimbawa. Maraming tao na kailangan marinig ng ating mga kababayan. Itong lakbayin mo sa buhay, Pio, ay talagang nagsimula sa hilig mo, sa iyong inclination for the fine arts, pero napunta ka sa gawain kung saan ang mga katutubo naman ang naging focus mo. Photojournalist ka rin, graphic designer. Bigyan mo lang kami ng overview ng journey na yan. Paano mo na pagtahi-tahi yung mga passions na yan sa iyong buhay? Usually as isang kasagutan to sa mga panalangin ko noon. I remember just writing that in my Bible noon after na born again ako. I want to be involved with a ministry called Open Doors with Brother Andrew and sa mga tribes. Very specific. Then nasa university ako right after hindi pa ako graduate sa university noon. Sumulat sa akin ng Open Doors with Brother Andrew and they need a graphic designer in sa kanyang office. In fact, we've been working with FEBC those days. I don't know kung na-remember mo pa sila Pete Barutilla. That time, Christine. And we worked together dun sa aming department. And I was the graphic designer. And all those years, ang aking trabaho, nasa darkroom lang ako. Nag-layout ako, graphic designer. Then I began to have a burden talaga to reach out sa mga persecuted brethren, Christians. Then from there, I worked my way to become a photojournalist. After being spending so much time sa darkroom, doing yung mga magazine layout, and I start making pictures. And eventually, yung boss ko sabi, binigyan niya ako ng camera. Then that's really triggered na naging photographer ako sa mission. Then from there, I worked with other organizations, tribes, and Nations Outreach with Brother Joseph. And my first assignment was in Mindanao, as a photographer, photojournalist. And I remember napunta ko sa isang tribe dito sa 1986 dito sa Bukidnon. I was taking pictures. That time I was just really looking for good pictures and good stories, no? Then sabi sa akin ng Lord, don't just take their pictures. Tulungan mo sila, no? Because I've seen the poverty in these mga remote places na maraming bata ang namamatay dahil sa mga measles epidemic that time. And then I met this pastor who pioneered the work among the Matigsalog sa Bukidnon. And I remember listening to him praying early morning, tapos then mga late at night, he would pray, keep praying na Lord, sabi niya, tulungan niyo ang mga Matigsalog. He was really praying for God. Parang yung prayer nga, parang kumakatok niya yung langit. Talagang lakas ng boses ng matanda. So, I believe, yun ang nag-stir up sa aking heart that time na after that trip na tulungan talaga yung tribong ito, yung mga Matigsalog. Then, the next time I came, I brought mga medical teams. Then, while working with this mission, I was sent to different places sa Asia, lots of mga tribal areas where we've been delivering Bibles
in the borders. And I've seen yung similarities ba sa Mindanao, tsaka yung mga tribal areas dito sa Southeast Asia. And I've seen the potential of these mga indigenous people in bringing the gospel across the border. Kasi in those years, talagang mahirap magdala ng mga Bibles through the border. But that time, ang ginagamit namin yung mga tribo mismo who would travel in their horses, bringing Bibles dun sa kanilang mga katribo in mga sa iba-ibang bansa din within that Ayun. region. So, ibig sabihin talagang sa simula't simula pa, kahit na mayroong graphic design na thread yung iyong mga pinopursue from school, from first jobs, ay ginamit mo na siya sa pagmimisyon, pag-reach out sa mga tao na talagang nangangailangan na. Hindi lamang katribuhan, kundi yung mga nangangailangan ng support, lalo na ang mga persecuted Christians, ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ang tanong ko lang ay, bago ba nagsimula itong bahaging ito na naikwento mo na, meron ka ba, like sa family mo, meron ba doon na parang naging influence sa'yo, or may values ka bang na ituro ng magulang na naging seed para tahakin mo itong ganitong journey? Both my parents are actually a big influence sa akin, yung mama ko at papa ko. Kasi yung papa ko that time, he's very religious, no? At the same time, very supportive siya sa aking gustong gawin. No? At that time, I'm really called, napili ko, malit pa lang ako na gusto ko mag-fine arts kasi magaling ako mag-drawing noon. Sabi niya sa akin, walang pera sa fine arts. Sabi niya ganun. Regardless, sinuportahan pa rin niya yung aking ano. In fact, I remember one day na kailangan ako na magamit sa eskwelahan. Talagang gumawa siya ng extra effort, magkaroon ng extra income para masuportahan yung aking pangailangan. And ganoon din aking mama, no? Talagang sinuportahan ako. And also, they really taught me about hard work. Hard work talaga ang tinuro niya sa akin to be best at everything that you do. No? Okay, so itong value na to ay talagang mukhang nag-ugat ng malalim sa'yo, kaya naman pinursue mo siya. Was there a time na nagkaroon ka ng mga negative influence naman? Ibig sabihin, yung mga nagdi-discourage sa'yo na, wag kang pumasok dyan sa katribuhan. Kung walang pera sa arts, mas lalong walang pera dyan sa pagiging misyonero. Meron bang naging ganun? Actually, nung nag-decide ako punta sa Mindanao, right after na, sabi ko nga na nag-speak sa akin ng Lord dun sa kabundukan the first time na I was there. So sinabi ko yun sa aming magulang na mukhang tinatawag kami punta ng Mindanao, no, from Manila. So medyo nagalit yung ibang kapatid ko kasi that time, malilit pa yung mga anak ko ba. And those years then, medyo ang tingin sa Mindanao is gera dito no? Sabi nga sa akin ng mama ko, nagalit siya. Kung gusto mo pakamatay, ikaw na lang. In fact, sabi rin ng aming mission head noon, sabi ko, bakit ano pa? Nasa Asia ka na nga, you're a photographer here, bakit pupunta ka pa na Mindanao? But I really felt the strong calling na dito talaga natawag to really work amongst the tribe here, particularly mga Matigsalog tribe. So, maraming mga against of us coming over, but now they realize that they were wrong, na talagang may pinagagawa ang Panginoon sa atin dito. Okay. Mukhang ang mga magulang naman ay natural na talagang gusto ang malasakit, siyempre, no? Gusto nila na magtagumpay ang mga anak sa kanilang pipiliing karera o kurso. At yung mga decisions gusto nilang gabayan. Ibig sabihin anak, baka isipin mo maigig. Madalas na natin naririnig yan Pero at what point, tingin mo lang, at what point na nakumbinsi sila, ang iyong pamilya, mga magulang, kapatid na, sige, ito na nga, mukhang malalim ang pinaguhugutan ng ganitong desisyon. Was there a point na they recognized it and they said, sige, full support na kami sa iyo?
Actually, hindi lang yung magulang. I have to really also convince the church din, no, to send us over to Mindanao. Kasi, and they have to test us kung talagang really sincere kami dun sa aming calling. In fact, it took another 3 years before they actually sent us over. And it took, I think finally they sent up kasi nagkasakit na ako noon eh. And I have to have a vacation sa Davao to really be restored back to health. And God uses that sickness to really confirm sa akin, sa pamilya ko, then sa aming church for our calling sa Davao nga. So eventually in 1994, we were sent over as missionaries dito ng Christ the Living Stone Fellowship. Mhm. Paano mo masasabi na yung mga una mong dinaanan through Open Doors, Tribes and Nations may yung isa, paano mo masasabing paghahanda yon dito sa kinalalagyan mo ngayon? Yeah, really, definitely. Kasi that time, I remember for many years, I was just in the dark room. Literally. Kasi I was making pictures. In those days, ni-develop my film, no? Many years, I was just there sa dark room making pictures, and that was my job, you know. And I would stay there late at night, and little did I know na yun talaga aking training, no. Yung parang sometimes I don't know, pag familiar ka sa dark room, yung minsan mangangapa ka, nahulog yung film. Panahon pa ng film noon, ano? Film ba? And that time I have to run to the printing press. Noon ang aming office diyan sa may sa Cubao, then I have to run to Makati para sa mga typesetter, just faithfully doing that, you know. And then through those years, parang natuto ako ba yung I know the process from concept to print. No? Okay. Yung printing press. So, those years talaga na how to make good pictures and how to write good stories is a result of those little things that God given me those years. Napakaganda. And now, andito ka at ikaw ang founder at namumuno sa Kalayag Child Care and Youth Community Center. After all of that preparation, after doon sa confirmation at validation na nanggaling sa pamilya at sa church, naririto ka. Kwento mo lang sa amin briefly yung simula nito. Mamaya magpapakalalim tayo tungkol dyan. Pero how did it all start? Yung sa Kalayag naman, actually when I moved here in 1994, I joined another mission called Tribal Mission Philippines that time, and became a Tribal Mission Foundation. So about mga 10 years, I think I've been with them for ilang years then. But through the years, I've seen the need of education ng mga bata. Okay, that time, ang aming is just training the nationals themselves to reach out to their own people. But I've seen some more needed things para ma-address talaga yung poverty issues in mga tribal areas. So I begin to realize na education really is the key. Kasi that's why I wrote this book, yung Oligase, kasi they have a great fear of education. No? They believe in this demon spirit that eats school children. No? If you have illiteracy, you have poverty. Kasi takot talaga nila about education. Na tingin nila pag nag-aral ang bata, kakainin ng demonyo. Yun, no? But I realized they were actually, ang sasabi na pag ang bata nag-aral, umaalis sa kanilang tribo. No? Nag-i-stay na sa city para doon na tumira. Hindi na babalik sa farming. So, in a closely knitted society, very important sa kanila, lalo pag lalaki. Pag nawala, wala na magpapatuloy ng kanilang way of life. So anyway, nakita na namin noon na there's a need to really na pagpaaral ng mga bata. So we started yung foundational learning for indigenous kids. Then we started yung sponsoring kids to school, then to universities, mga technical training. And praise God, yung aming graduate ngayon is already a counselor of the city. I mean, he's now a counselor of the city. Meron na kami na nag-aaral ngayon na lawyer din, also doing community development for head namin. Napaka ganda ng providence ng Panginoon na ang lahat ng ito ay inihanda niya kahit na matagal ng panahon
wala ka pa doon sa lugar, doon sa sitwasyon sa iyong buhay. Pero ito, naipe-prepare na pala niya ang lahat-lahat. Bakit nga pala Kalayag ang napili mong pangalan nitong initiative na to? Ano ba ang meaning nun? Kalayag actually is from the root word kalayahan, which means prosperity in body, soul, and spirit. No? So, Kalayag is light. So it's a really holistic among ministry. Okay. We are involved sa spiritual as well as the physical needs ng mga tao. So, involved kami sa training, of course, education is one of them, environmentalism, and ngayon, ito we are sa mga disaster work, we're also involved in that. So, we believe that the church need to address these mga sincere needs sa ating society. Pag hindi, nag-iingay lang tayo. Kaya, also, we'd like to see indigenous people not no longer as a mission field, but a mission force. Okay. Napakagandang concept dahil yan mismo ang naririnig nating lagi na inisyatibo ng pamahalaan ng iba't iba mga NGOs, ng eskwelahan, ng educational system natin at ng simbahan. Gusto natin makita na ang kabuuan ng buhay ng Pilipino ay nasasakop, hindi lamang yung kanyang kakainin, hindi lang yung kikitain, kundi yung panloob din sa isipan, sa damdamin at sa kanyang espiritu. Napakagandang adhikain. Sa ngayon, siyempre, ikaw nagpasimula, pero sino-sino ba mga kasama mo na dyan sa Kalayag? Of course, yung aking wife is with us. And then yung mga aming pinag-aral, ay staff na namin yan dito sa Kalayag. We have about 4 who's actually oversee yung aming mga projects, mga community projects. Kaya medyo relax na ako ngayon. Sila na ngayon mismo, no? Kasi ang aming policy sa mission is that when pinag-aral ka namin, you have to serve your community for 3 years. Pero mukhang hindi na umalis naging staff na namin and they're doing different projects ngayon which make our work very easier. Kasi yun talaga aming philosophy, properly trained, given the education, the training, the discipline, they are the most effective to address the poverty issues in their community. Yun, napakaganda. Mukhang kasama sa framework yung giving back. Pagka ikaw ay tumanggap, magbigay ka rin. At nakita na nga natin. Yung iba ay nagbibigay sa pamagitan ng service in other areas, katulad ng being counselor in the city. Pero yung iba ay nananatili para magbigay din doon sa mga kaparehong kabataan. In fact, if I may cut, ang aming counselor na sitting, he has now about mga 200 scholars under his office. Wow. As a payback. And he was able to make a city ordinance requiring lahat ng university na magkaroon ng mga slot for IP scholars. Ang galing. So, doing good. Napakagandang nasa core values yan ng Kalayag. Kausap po natin mga kaibigan ngayon si Pio Arce, founder ng Kalayag Childcare and Youth Community Center. Umaabot po ito, tumutulong sa mga kababayang katutubo, mga kabataan. Papatuloy po natin itong kwentuhang ito at alam ko na ngayon pa lang, dami na kayong napulot tungkol doon sa paano ba inihahanda ang sarili para sa isang misyon sa buhay. Magbabalik po ang Ehemplo. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang.
para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na CoinBank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapatuloy po ang ehemplo. Ngayong araw na ito ay ipinakikilala namin sa inyo at nakikipagkwentuhan lang po tayo with Pio Arce. Isa po siyang graphic designer, photojournalist, writer, pero founder siya ng Kalayag Child Care and Youth Community Center at ito ay nakabase sa Davao. Mga kabataan sa tribo ang focus ng kanilang mga campaigns, initiatives, mga strategies upang ma-develop ang kabuuan ng isang tao, hindi lamang tutulungan mag-aral, kundi mabuo ang mga values niya sa buhay at magkaroon ng isang posture of service para sa mundong kanyang ginagalawan. Pio, kanina napag-usapan natin ang tungkol doon sa mga programa ng nakafocus sa katutubong tribo. Ano-ano yung mga strategies na ginagawa para maisakatuparan nito? What projects, campaigns ang inyong inilalatag as you plan every year? Yeah. As I mentioned earlier, the biggest strategies we have is to raise really yung mga nationals, the locals themselves, believing that you provide them education, the discipline, the training, and kasi sila ang the most effective in reaching out to their own people. They know the language, they know their lifestyle, their culture, and all that. So you would take out yung mga major barriers in reaching out to these people. Next is, of course, we're hitting families now. Meron kaming program that we are in partnership with Compassion. Tawag namin yung Pugoy na Wooy. We come up with a program that Compassion International supported. Yung Pugoy na Wooy means loving one another. It's really it's a survival program yan to address yung mga pregnant mothers and children. Pero at the same time, we expanded it to address din yung mga early pregnancies among the youth kasi this is really big. Kahit sa buong Pilipinas tayo na problema. In the tribal areas, kahit 12 years old, 14 years old, nabubuntis na. No? So we are really coming up with tawag namin EP3, yung early pregnancy prevention. Meron kaming mga youth that we gather regularly to advise them against early marriages, and other activities, ibang activities ang ginagawa namin to make sure, of course, integrated yung gospel doon, making sure na they are busy on pag-aaral, and I was encouraging them to really go to school, mag-schooling, especially the parents, kasi ang mga parents, because na hindi nakapag-aral, so ang ginagawa na rin yung pinag-aasawa ng maaga mga bata. Especially dahil sa kanila, pag nag-asawa, parang nagkakaroon sila ng katulong pa. Usually, lalaki naging katulong nila sa kanilang pamumuhay. But now, with praise God, with the time, batas ngayon na bawal na talaga mag-asawa ang mga 14 years old, 12 years old. So, nagabawal na ng batas natin. And then we also have a program din yung mga yung tawag namin, probably heard yung faith gardening, food always in the home. Actually, it started here sa Mindanao, and we're still doing it in a 500-meter square lot. Yung the family could be assured of vegetable the whole year round. So the biointensive gardening program, then naano rin namin yung SALT, yung Sloping Agricultural Land Technology. Then, right now, meron kami yung nabanggit mo yung IPs, no? We are
we're actually building nag-build kami ng isang training school for out-of-school youth na we're really praying na maging TESDA accredited siya, no? Kasi marami pa rin kang problems of yung mga rebels recruiting yung mga out-of-school youth natin, no? So what we do is we will offer yung courses in scaffolding, plumbing, carpentry, and small motor, and integrate that also with yung tawag namin search and rescue that would enable them to become first responders sa mga calamities, which we have been doing the last several years. We respond sa Tacloban, sa Odette, bring mga IPs ba, indigenous people, mga carpenters, and build people's home. And now we're even training dogs to do search and rescue. Talagang nilahat na, no? Kung ano yung makitang issue sa komunidad. Sige, yun, hanapan natin ang solusyon yan. Mukhang yung mga issues ay common sa laman ng balita ngayon, ang mga komunidad na talagang usay sa creation care, sa pangangalaga sa kapaligiran. Laman ng mga balita ngayon, yung efforts para tulungan ang mga fisher folk natin, ang ating mga magsasaka. On the other end of the scale, andun din naman yung laman ng balita ng mga komunidad na parang nangangailangan ng guidance kasi parang dumidiskarte na yung sarili nilang batas ang umiiral, nagkakaroon ng inbreeding, bubble mentality. Kaya namin to, kami na lang. Pero nagkakaroon ng malaking mga challenges para even for the government. Pero sa inyong komunidad na mga tinukoy na kung saan kayo nilagay ng Panginoon sa pamagitan ng mga kabataang ito, issue yung mga pagtatanggal ng mga barriers na yan, pero umaabot ba tayo sa punto na wala na yung mga hadlang? O lagi ba natin silang makikita? Poverty, yung health issues, yung teenage pregnancy, will there be a time na nakikita mong mawawala na yung mga yan? Yeah, we hope we could say na mawawala yan, no? Pero sabi nga ni Jesus Christ, you will always have the poor with you, no? Yung amin lang to prevent the cycle of poverty. Sabi ko sa mga, and of course the church is really parang is very important yung role nila ba to really achieve yung ating gusto makita. Of course, it boils down na makilala talaga nila ang Panginoon, and that brings yung change na gusto natin in their lives, no? But again, ngayon hand in hand we also do church planting, no? In fact sa aming grupo we already have 30 churches sa Bukidnon and Davao area na itong mga remote villages, and through them yun namin inaano yung aming mga programs, no? And we really have to address yung mga nabanggit na mga problema kami na through the church, no? Again, I'm not I wish I could say na madali, pero mahirap talaga. In fact, not many churches na especially in the cities would be involved kasi it entails na masyadong mahal, no? Okay. And it takes a lot of effort. Even you have to teach people how to clean themselves, build toilets and all that. So we need prayers in those, ano. Pero now it's much easier sa amin kasi we have mga local pastors and local leaders na kami tumutulong sa amin. Nabanggit mo kanina na maraming mga kabataan na nagsistay para maging katulong, maging part na ng staff. Yung iba ay lumalabas para maglingkod din naman doon sa ibang lugar. Pero for those na nagsistay, kailangan siyempre the more hands pulling in the same direction, the better. Gumagaang ang trabaho. Pero sa larangan naman ng pagtulong ng ibang mga sources, katulad ng gobyerno, meron bang partnership na nabuo na? You were saying something about accreditation mula sa TESDA ba yan or DepEd? Things like that. Meron na ba ibang mga government agencies na natatap ang kalayag para makuhanan ng support, services, like training and funding? Definitely, we've been doing that with TESDA, no? And now, actually, through the counselor, yung aming dating na counselor,
itong aming IPs program is pinopose na as to become a city ordinance, no, na maging ang mga IPs, 11 tribes of Davao, na maging first responder and maging beneficiary nitong aming TESDA training. And then we're hoping also na maging partner namin ang DepEd. In fact, I don't know kung nabanggit sa'yo na this is already a film, no? Legacy, yes. Legacy, nakapasok siya sa 3 international film fests, and it's about yung education, the importance of education in remote areas. At the same time, it also address the issues on human trafficking, no? Which is really rampant sa mga remote places of the Philippines. So I'm hoping to get the attention ng ating Vice President, taga Davao din, trying to get into her to really na maiano itong mga pelikula sa buong bansa, no, na makita, ma-address yung mga issues na to, and then to really give attention sa education, especially in remote places of the country. Mm-hmm. Yes, itong fear of education bilang tinitingnan ng iba, pagka natuto yan nakapag-aral, nakatikim ng mga potential ng ano ang pwede mangyari pagka ikaw ay may pinag-aralan, tatakot ang mga pamilya na mawala yung taong yun. And yet, ang gusto nating makita ay yung pag-aaral na yon ay mag-motivate sa mga kabataan to actually return sa kanilang mga pinanggalingan para tumulong doon. And then, hindi naman laging inaasahan na, sige, aral ka para bumalik ka. I mean, magiging part yun ng journey ng bawat kabataan. Pero ano ang response ng mga kabataan sa ganitong pag-i-encourage sa kanila na mag-aral? Ano naman ang response ng mga tribo na dating takot sa pag-aaral ng mga bata? Has there been any change sa iyong... It's only the last 10 years na ngayon, they're starting to send their kids to school. Nakita lang benefits. And nagtatawanan na sila ngayon about the oligarchy, no? But now, nung nagagawa ko yung research ng oligarchy, I really found out, ito talaga ang problema ng Pilipinas, no? Marami sa atin nakain ng oligarchy. If you read the book, it's really an allegory of a demon that stalks us all. Kasi ganyan nga, no, sa ating education system is parang... I remember na nag-aaral ako, hindi kami binabawalan kayo magsalita ng Tagalog sa school. Ay penalize kami noon, no? Dahil nasa isa akong section na. Only to realize later, kami pala yung gagawin mga OFW, no? Yung mga baby boomers, no? Then that's really a good thing. That's a big economy sa ating economy. In fact, yung English is really malaking, dahil sa English, I think yung OFW natin is like a $14 billion industry na yan. Then you have the BPO. Kaya lang on the other hand, dahil sa English, lahat gusto mag-alisan ng bansa. Di ba? We make other nations really rich except our own. Di ba? Paano? Like for instance, kaya sabi ko, tama yung mga tribo, no? Kasi hindi na nakita ang education. That's something that is useful to their culture. Hindi naman sila maayos sa pamumuhay nila eh. Di ba? Nawawala pa nila yung mga anak. So that is really tama. No? It's really like a parable na nawawala sa kanila yung mga anak. In fact, gaya nga sa I remember growing up, sa school, sabi nga nun, nangangamote ka na naman. Nangangalabasa ka na naman. Di ba? Go home and plant kamote. Ano ibig sabihin nun? It's really demeaning to the farmers. Oo. Diba? Pag nagkatanim ka ng kamote. Pero in fact, dapat ang Pilipino, hindi talaga tayo kumakain ng bigas. Kamote dapat ang kinakain natin. Now, rice becomes a political issue na, di ba? In fact, sa kabundukan, wala naman talagang bigas doon. Sa bundok. Kaya lang hanap sila ng bigas kasi at tingin nila, pag kumakain sila ng kamote, parang mahirap sila. Mm-hmm. No? Para sila mga kabayo naghahanap ng hamburger. Sabi ko, hindi nag-provide ng Panginoon ng bigas dito. Ang binigay sa'yo, kamote, saging, gabi. Yung kinakahiya na ngayon yun eh. Kasi yung education system, parang inaantay na pag nagiging magsasaka ka, mahirap. I think something needs to be changed. Kaya in a way, parang tama sila. It's not helping us. Diba? Yung education.
It's helping others, sure, no? Pero it's not helping our family, no? In fact, sadly, sa ating OFW, maraming mga pamilya nagkakawatak-watak dahil sa OFW. No? Mm. Sa mga tribo, yan ang small picture yan ang nakikita namin ba? So, Yes. Napaka-importante na ang pagsukat natin doon sa mga ginagawa ng katulad ng Kalayag ay yung mismong kwento rin ng mga kabataan na. Meron ka bang pwedeng ikwento na bukod doon sa mga una mo na nabanggit, meron ka bang may kukwentong parang istorya ng isang nag-total turnaround dahil sa mga values na na-pick up doon sa mga pag-aaral, sa mga kwentuhan, doon sa mga activities sa center, na naging talagang malalim ang epekto sa kabataang yun? Of course, yung naging counselor namin is one of them na naging awardee rin siya, no? Na talagang nabuksan yung kanyang mga mata. Si Rudy Mandi na, in fact, while we're sending him to school, on a Sunday lang siya nag-schooling, but he would go to his village. Nagtuturo siya ng literacy. No? Tawag na yung functional literacy, teaching their yung kanilang mga katandaan na magbasa at magsulat. No? Yeah. Writing kasi meron kami tawag functional literacy na strategy na kahit matatanda, marunong na matututong magbasa at magsulat. And for many years, yun ang ginagawa niya. Naglalakad siya sa mga iba-ibang communities, just teaching them how to read and write, mga bata at matatanda. Then, we also have a student ngayon, si Am, actually graduated na sa community development, nagkaroon siya. Then she pursued to become a lawyer. She's studying to become a lawyer naman ngayon. Kasi nakita rin niya, she grew up in her village na nakita niyang kahirapan ng kanilang lugar. Napakaganda ng kanilang lugar. So sabi niya gano'n, ang mga tao doon, ang nakikita lang nila yung kahirapan. Kasi yung kahirapan, napakaganda ng lugar na parang lahat ng kahirapan na nakikita nila. No? So, right now, she's actually heading yung aming program, no? While she's going to school. Nag-head din siya ng kanyang program, yung Pugoy Nuo, yung I mentioned kanina. Then, she goes regularly sa kabundukan para i-reach out yung mga families. Now, she has about 200 families that she's looking at. Wow. Okay. Habang tayo nag-uusap, ay siyempre nakikita rin natin na fina-flash ang mga retrato, mga photos nitong mga kabataang ito sa Kalayag. Yung mga nagsisimula pa lamang, yung mga medyo nag-move on na sa kanilang maturity, and those who are really leaders in their own right. Ang dami nang nagawa ng Kalayag so far. The Lord has enabled the center, the movement na talaga maka-accomplish ng mga malalaking game changers sa katribuhan. Ano pa ang nasa vision mo? O sa iyong team ng mga namumuno at as you talk about the future, as you design what's next, ano ang mga lumalabas na mga ideas mula sa mga emerging youth leaders na kasama mo? Actually nga, sabi nga, sa laki ng problema ng Pilipinas, sabi nga, we need to eat the elephant one bite at a time. So, we're trying to create a model here which we could duplicate sa mga any other areas ng Philippines. In fact, in other areas in the world. Kasi sabi ko nga, di ba siya, mga very similar ang conditions sa mga remote places. And we talk about missions. We could duplicate itong ginagawa namin. In fact, through Compassion, we're writing a manual na pwedeng maging gamitin din ng mga sa model ng iba-ibang mga churches or grupo na to reaching out sa mga indigenous people. So, that's really yung aming vision na malaki ba, no? Of course, I don't know, in my time, I could see that. I would like to see the others, no, natin mga next generation leaders to, that we become as parang, that we become their roof. No? Yung ating roof becomes their floor. No? Na inaabot natin, they could use to really reach out sa iba din. Yun. So tutuntong naman sila sa ating mga balikat. Napakaganda niyan kasi
ang kabataan ngayon ang mas nakakakita ng kanilang mundo, nakikita nila far ahead, better than we can. Ganon talaga. So, talagang nagbago na ang mundong ginagalawan nila kaysa doon sa mundong sinimulan natin. Magbabalik po ang ehemplo. Kami po ay nag-uusap lang tungkol sa mga posibleng pwedeng mangyari sa pamagitan ng isang buhay na itinalaga para sa pagbabago. At yan ay ang buhay ni Pio Arce at ang kanilang mga ginagawa sa Kalayag, doon sa Davao, focusing on the youth doon sa Davao City among the tribes of Davao. Babalik po ang ehemplo. Wag po kayong aalis. Kami po ay magpapatuloy sa ating kwentuhan. Ako po si Pastor Rolando Rolly Anura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, namamanik sa iyong biyaya, Panginoon, na ang aming pong bansa ay yung patuloy na lingapin, O Diyos. Ama, narito po na nagbubukas pong muli ang mga negosyo, ang mga kumpanya dito sa aming bansa, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay maging positibo, Panginoon, ang epekto ng pagbukas na ito ng aming ekonomiya. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan sa Ukraine at sa Russia. God, nawa po, Panginoon, ang inflation rate ay maging maayos, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama. At ang pagpapala mo yung aming inaasahan sa aming bansa. Salamat po, Ama. Ito po idalangin namin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Sumasahipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ehemplo. At kung first time po ninyong makapakinig, makapanood ng ehemplo, ito po ay regular weekly program ng FEBC Radio at nagbabahagi po kami ng kwento ng ating mga kababayan, mga Filipino sa iba't ibang mga larangan ng buhay at ng pursuits sa buhay, especially yung mga nakakapagpabago ng buhay ng iba. At eventually, ultimately, ng bayan din natin. At kausap po natin Pio Arce. Siya po ang founder ng Kalayag Child Care and Youth Community Center. Isa po siyang writer, isa po siyang photojournalist at graphic designer na rin. So ito pong kanyang pagkaka-design sa kanya ng Panginoon ay talagang tamang-tama doon sa inihanda ng Diyos sa kanya doon sa Davao kung saan nakabase itong Kalayag Child Care and Youth Community Center. Sa panahon natin ngayon, Pio, marami tayong mga influencers. Itong term na ito ay lumabas lang in the last couple of decades dahil nakikita natin na mayroon at mayroong impluensya ang tao sa kapwa niya. Basta't konting pag-uusap lang, meron na may napipick up na Pero yung iba, intentionally, they want to be influencers. To be examples, to be models. Pwede ba yung hangarin ng isang tao? Kung pwede, paano nagiging ehemplo ang isang tao? That brings us to my new book, Lady Timarao, the Florentino Das story. The very reason that I wrote this is really for the next generation to be influenced by this. Napakalimutan natin siyang hero ba? This was a story from my father long time ago. Sabi niya na mayroong isang Pilipino na tumawid ng Pacific Ocean
with a simple compass, the star, and God as his navigator. Tinawid niya na to bring his boat, his family, sa Samarma. And it's really an amazing story that my father would always teary-eyed na kinikwento niya yung story na ito. And we have forgotten him, si Florentino Das. Really inspiring ang kanyang story. In fact, that time, nakikinig ako sa papa ko, sabi niya, bakit hindi naman naisulat ng libro yan, no? Kung talagang wala sa Philippine history. Not until ng 2004, yung sister ko, ang asawa niya, Filipino rin, na isang US Navy, they were based in Hawaii. And one day, nasira yung kanilang sink, and they have to call for a plumber. Sabi ng plumber, hey, I have a Filipino blood in me. What's your name? Sabi ng Robert Das. Das? My father says we have this relative that crossed the Pacific Ocean from Hawaii to the Philippines. Sabi ng mama, he's my grandfather. Sabi niya, cousins. Cut a long story short, no, sa Hawaii, he's really a known guy, si Florentino Das, na dati siyang boxer to, no? In fact, ang kanyang story pala, nung nasa Pilipinas, stowaway siya on a boat from the Philippines kasi nagkaroon siya ng bata siya, parang binato niya yung eskwelahan, agalit sa kanya, tumakas, sumakay ng boat sila from Manila. Sometime in 1930s, nagtago sa isang ship papuntang Amerika. They were discovered in the middle of the ocean. Then, nag-jump ship sila sa Hawaii. But anyway, nagdating sa Hawaii, walang trabaho, kundi naging boxingero siya. Kilala siyang boxer, pero Japanese boxer siya. That time yun, napagkitaan ng pera. Then, sabi ng mga anak niya, I went there in 2006, sabi ng tatay ko, ang galing sa dagat, no? Parang self-taught man siya na. Yeah, sabi niya gano'n, maliit pa kami, would chase ng mga dolphins. Then pag merong kinagat ng shark, siya manguhuli ng shark. And he was really a good man. And Florentino Das, bago pa lang siya mag-bicycle, magaling na siya mag-sailing. Kasi noong araw, yung mga boat, wala ka mga ferry boats noon, sila yung mga nagta-transport ng mga passengers from Visayas to Luzon. On the sailboat, tawag na mga paraw. But anyway, nung sa Hawaii siya, nagkaroon siya ng anak, maraming anak. That time, yung Pilipinas is next to Japan. Ang ganda economy noon. E naghihirap sila sa Hawaii na. So gusto niyang buwanit ng Pilipinas. Then yung mga magulang naman niya, sila na raw yung kanilang paraw. Sabi niya, I will build you a boat. I will bring it there in 90 days. Ganon. Narinig ng press ba? Sabi ng media, there's a crazy guy in Kauai, sabi niya gano'n na who would cross the Pacific Ocean to bring his family in the Philippines. Sabi niya gano'n, I want to prove to the world that the Filipinos are not only good boxers, but we are good sailors and boat builders. So with a simple compass, the star, and God as his navigator, tinabig niya ang 5,000 miles to the Philippines in a year. Okay. And that's really an inspiration. In fact, ginawa siyang Commodore ni President Ramon Magsaysay at that time. And kahit pinupush namin yung story niya, and we're hoping to build up sa Congress, and we're pushing a kanyang monumento dyan sa Roas Boulevard. Pero nag-build na kami ng kanyang monumento sa Samar. Yung mga taga-Samar mismo, hindi alam na meron silang hero such as Florentino Das. And really, we want to push this story kasi very inspiration siya. Walang pera, ha? He crossed the Pacific Ocean. That is 5,000 miles. Wala pa na, meron nagagawa ngayon, pero mga high-tech na equipment nila. Yung binuild niya yung boat. And that is, yun ang Pilipino. Resourceful. Resourceful. Yes. Okay, yes. Gusto ko maging inspiration to sa mga kabataan natin. Yan ang ehemplo. Okay. Oo. So, ibig sabihin, ang kailangan ay sa buhay mo lang yung iyong saloobin, yung iyong pinaniniwalaan at yung iyong value system. Isabuhay mo yon at makikita yan ng iba. Kahit na it takes many years bago ka mapansin. But eventually, lalabas ang totoong istorya. Okay. Actually, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, tsaka yung sipag eh. Hindi naman sila nakapag-aral. Yung kanyang talagang inherent sa mga Pinoy yun eh. Yung pagkitiwala sa Diyos. But he put action into his belief. So, para sa isang kababayan nating nakikinig ngayon, nanonood ngayon, at meron siyang passion, meron siyang
hindi may express na gustong gawin, pero sa kanya malinaw yon na saan siya dapat magsimula. Of course, yung unang-una talaga is yung creativity, yung power and inspiration comes from God. Si Jesus Christ is the right foundation. I always say that, no? Na kahit meron kang drive, pero wala. I train dogs. Nag-train ako ng aso. So, importante yung drive. Pag walang drive, wala mangyayari doon. No? Of course. Then, from drive, of course, kailangan mo rin ng power. Sabi namin, faith-based, no? Yung focus, agility, then initiative, traceability, which is obedience, then heart, puso. Faith-based. Okay. Dog training, na faith-based siya. Una yung pananampalataya talaga. Kaya, that is really, sabi sa Hebrews 11, di ba? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. That's really the driving force natin, yung pananampalataya. Napakaganda. That really gives us the hope, di ba? Ang galing. Yun talaga ang foundation natin, that inspiration. Kasi nga, di ba, pag wala yun, sabi nga nun nga, na unless the Lord builds the house, they that labors in vain. Kaya, yun talaga ang aking inspiration. That's where you start. Paano naman, Pio, makakatulong ang ating mga kababayan dyan sa iyong sinimulan at ipinagpapatuloy? Hindi man sila maging bahagi ng iyong team as volunteers, meron pa bang ibang paraan para sila ay magkaroon naman ng ambag? Or pwede bang mag-volunteer? Kwentuhan mo kami ng konti tungkol doon. Yes, yung sa IPs nga namin, sa program, sa volunteer program. Now, of course, we would like people to give, donations and that. But more than that, really would like them to go and see for themselves. That's more lasting. And it changes them, which happened to me. Nung ako talaga yung nakita ko yung lugar, no, yung area that really provoked me to be involved in a longer basis, no. So volunteerism, anybody with hearts and feet to come and really be involved in missions. Of course, prayer is a big thing. If you cannot come, pray for us. And you can get in touch sa aming Facebook page kung gusto niyo naman. It's Kalayag Childcare and Youth Community Center. Okay. At yan naman ay madali rin namang mahahanap kung kayo ay nagfe-Facebook at sino ba namang Pilipino ang hindi pamilyar sa Facebook. Hanapin lang po ninyo ang Kalayag dyan. Kalayag Childcare and Youth Community Center. Childcare and Youth Community Center. At kung kayo naman mga kaibigan ay first time lang din na nakapakinig sa Ehemplo, be sure and follow us kasi ito po naman ay regular na inihatid sa inyo. Kuya Pio Arce, maraming salamat sa hindi lang kwento kundi inspiration na binahagi mo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Okay. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. God bless. At kayo naman mga kaibigan, kung kayo may kilala rin na gusto ninyong maipakilala sa pamamagitan ng Ehemplo, just let us know. Pwede po kayong mag-text sa amin sa 0999-223-5675 o kaya naman sa 0916-296-6620. Pwede rin mag-email sa dzasinfo@febc.ph. At sa Facebook, pwede po ninyong subaybayan ang Ehemplo sa kanyang sariling page na Ehemplo FEBC Radio. Okay? Sa ngalan po ng ating mga kasama ngayon sa Ehemplo, ang ating producer ay si Aruel Mendoza. Ako po naman si Efren Palyurina. Pansamantalang humahalili kay Kuya Dan Andrew Cura, nagpapaalam at nagpapaalala na saan man, kailanman, at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po. Iwagay mo ang bandiga.